Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Miss Hunako at ako po ang inyong makakasama sa kwentong ito. Naway magustuhan niyo po ang kwentong inihahandog namin para lamang sa inyo. At samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Mula pa nang mamatay ang mga magulang ni Lady Monteverde, iisa na lamang ang pinanghahawakan niya, ang pangarap na bumuo ng isang masayang pamilya. Lumaki siyang mayaman, ngunit hindi lumaking mayabang. Sa halip na ipagyabang ang pagiging nag-iisang tagapagmana ng Monteverde Holdings, mas pinili niyang mamuhay ng simple. Mas gusto niyang magtanim ng bulaklak sa hardin kaysa dumalo sa mamahaling pagtitipon. Mas gusto niyang magluto para sa mga mahal niya kaysa kumain sa mga mamahaling restaurant. At higit sa lahat, buong puso niyang minahal ang lalaking pinakasalan niya, si Marco Salcedo. Nakilala niya ito 5 taon na ang nakararaan sa isang charity event. Magaling magsalita, maalalahanin at laging may ngiti sa labi. Sa paningin ni Lady, si Marco ang lalaking ipinagkaloob ng Diyos matapos ang napakaraming pagsubok sa buhay niya. Pero hindi niya alam na isa pala itong aktor na napakahusay gumanap. Good morning, Mommy. Napangiti si Lady nang marinig ang sariling tinig habang nakatingin sa salamin. 6 na buwan na ang kanyang dinadala. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Good morning din, baby. Sumipa ang sanggol. Napatawa siya. Naku, excited ka na bang makita si Daddy? Muli siyang sinipa ng bata. Tumulo ang luha niya sa tuwa. Promise ko sa'yo, magiging masaya ang pamilya natin. Mula sa ibaba ay narinig niya ang boses ni Marco. Love, handa na ang breakfast. Oo, bababa na ako. Agad niyang pinunasan ang luha at bumaba ng hagdan. Naroon si Marco, nakasuot ng puting polo habang nagbabasa ng dyaryo. Paglapit niya ay agad siyang hinalikan nito sa noo. Nice. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko. Sobrang ganda. Ikaw talaga. Umupo silang dalawa. Habang kumakain, hindi maalis ang tingin ni Marco sa tiyan ni Lady. Boy kaya? Ewan, Girl? healthy baby lang ang hinihiling ko. Hmm, pareho tayo. Kung alam lamang ni Lady na bawat ngiti ng asawa ay kasinungalingan. Bandang 10:00 ng umaga, nagtungo si Lady sa magiging nursery ng kanilang anak. Marami pa itong kailangang ayusin. May mga laruan, may maliliit na damit. May crib na kakarating lamang noong nakaraang linggo. Habang inaayos niya ang mga gamit, napansin niyang naiwan niya ang cellphone sa ibaba. Mabilis lang. Pagbaba niya, wala sa sala si Marco. Narinig niya ang boses nito mula sa study room. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi sana siya makikinig. Ngunit may isang pangalan ang nagpahinto sa kanya. Tanya, Tahimik siyang lumapit. hindi na dapat tayo magkita rito. Mahinang sabi ni Marco. Isang babae ang tumawa. Takot ka bang mahuli? 6 na buwan ng buntis si Lady. Mas madali nga. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Lady. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kaniyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Sigurado ka bang mapupunta sa'yo ang buong mana? Nakatitiya ako doon. Paano kung mabuhay siya? Hindi na mangyayari yun, Tanya. Nanginig ang kamay ni Lady. Hindi niya maintindihan ang naririnig. Paano ang bata niyan? Wala akong pakialam. Parang tumigil ang mundo niya. Kapag nawala silang dalawa, tayo na ang magsisimula ng bagong buhay.
Hindi na napigilan pa ni Lady ang mapaatras. Nabundol niya ang paso sa may pasilyo. Gumawa ito ng tunog. Narinig ito ni Marco. Biglang bumukas ang pinto. Lady, Nagkatinginan sila. Kitang-kita niya ang takot sa mukha ni Marco. Hindi dahil nahuli itong may kabit, kundi dahil narinig niya ang lahat. honey, Pilit siyang ngumiti. anong ginagawa mo rito? Pinilit ni Lady na maging normal ang muka na parang walang nalaman. Hinahanap ko lang ang cellphone ko. Sa kabilang banda, lumabas si Tanya, maganda, makinis, naka-designer dress. Ngumiti ito na tila walang nangyari. Hello, Lady? Hindi sumagot si Lady. Sa halip ay tumingin siya kay Marco. Sino siya? Napakamot sa ulo ang lalaki. Client, Client? may business proposal lang. Ganun ba? Oo, Pasensya na. Naistorbo ko kayo. Tumalikod siya. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa makapasok siya sa banyo. Isinara niya ang pinto at doon ay tuluyan siyang napaupo sa sahig. Hindi na niya mapigilan ang paghikbi. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan. Hindi, hindi totoo ang narinig ko. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Marco. Kapag nawala silang dalawa, kasama pati ang anak nila. Lumipas ang buong maghapon na tila walang nangyari. Nakangiti si Marco, nagtatanong kung may gusto siyang kainin. Hinahatid siya sa kwarto. Inaalalayan siyang umakyat ng hagdan. Pero ngayon, bawat paghawak nito sa kanya ay tila lason. Habang natutulog si Marco, nang gabing yon, ay tahimik na nakatingin si Lady sa kisame. Hindi na siya umiyak. Sa halip, may isang desisyon na siyang ginawa. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na kunin mo ang buhay ng anak ko. Dati, asawa mo lang ako. Pero ngayon, isa na akong ina. At para sa anak niya, handa siyang lumaban kahit mag-isa. Hindi na nakatulog si Lady ng gabing yon. Tahimik siyang nakahiga habang nakatalikod kay Marco. Ramdam niya ang banayad na paghinga ng kanyang asawa na tila ba mahimbing ang tulog. Pero sa isip ni Lady, paulit-ulit na umiikot ang bawat salitang narinig niya sa study room. Kapag nawala silang dalawa, sila na ang magsisimula ng bagong buhay. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang malamang may ibang babae si Marco o ang matuklasang pati ang kanilang anak ay handa nitong ipapatay para lamang sa pera. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Anak, hindi kita pababayaan. Isang mahinang sipa ang naramdaman niya mula sa kaniyang sinapupunan. Napapikit siya. Parang sinasabi mo na lumaban ako. Oo anak, lalaban tayo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagluluto si Lady ng almusal, nagpiprito ng itlog, nagiinit ng pandesal at nagtitimpla ng kape. Maya-maya pa ay bumaba si Marco na tila napakabait na asawa. Lumapit ito sa likuran niya at marahang yumakap. good morning, love. Napapikit si Lady. Dati, ang yakap na yon ang nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngayon, pakiramdam niya ay may ahas na nakapulupot sa kaniyang katawan. Pinilit niyang ngumiti. Good morning. Ang bango ng almusal ah. Favorite mo yan eh. Naku, talagang spoiled ako sa'yo. Napatingin si Lady sa kawali. Paano mo nagagawang ngumiti habang balak mo akong patayin? Sigaw niya sa isip, ngunit wala siyang pinahalata. Hindi pa ito ang tamang oras. Habang kumakain, biglang nagsalita si Marco. Love, Hmm? naisip kong magbakasyon tayo.
Napahinto si Lady sa pagsubo. Bakasyon? Oo, Biglaan naman. stress ka na kasi. May resort akong nakita. Tahimik ba doon? May cliff. Napakaganda ng view. Parang nanigas ang buong katawan ni Lady. Cliff, naalala niya ang usapan nila ni Tanya. Hindi kaya ito ang plano? Pinilit niyang manatiling kalmado. Kailan? Sa susunod na linggo, Perfect timing. para makapag-relax ka bago manganak. Mm, sige. Hmm. Pagkaalis ni Marco, papuntang opisina, agad sinara ni Lady ang lahat ng pinto. Kinuha niya ang laptop. Binuksan niya ang kabinet ng asawa. Dahan-dahan niyang hinanap ang mga dokumentong maaaring makatulong. Una, mga business permit. Pangalawa, mga kontrata, mga resibo. Wala siyang makitang kakaiba. Hanggang sa napansin niya ang isang maliit na bakal na kahon sa pinakailalim na drawer. Nakalak ito. May tinatago ka nga talaga. Biglang tumunog ang cellphone niya. Napapitlag siya. Si Marco. Mabilis niyang sinagot. Love? Oh, ba't parang hinihingal ka? Naglinis lang ako. Magpahinga ka kasi. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Oo, I love you. love you too. Pagkababa ng tawag ay napahawak siya sa dibdib niya. Sinungaling ka talaga. Ang galing mo, Marco. Kinahapunan, may dumating na courier. Ma'am lady, Yes, package po ni Sir Marco. Pwede pong kayo nang tumanggap. pumirma siya. Pagkapasok niya sa bahay, napansin niyang hindi nakapangalan ang nagpadala. May maliit na kahon. Nang buksan niya, isang mamahaling relo ang laman, kasama ang isang maliit na sulat. Can't wait to our future together. I love you. Tanya. Nang hina ang tuhod ni Lady. Mahigpit niyang hinawakan ang sulat. Hindi sinasadya na ipadala pala sa bahay nila ang regalo ng kabit. Maya-maya ay may nahulog na maliit na papel mula sa kahon. Isang resibo. Naroon ang petsa. 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Ang araw na sinabi ni Marco na nasa Cebu raw ito para sa business meeting. Hindi pala. Kasama pala niya si Tanya. Mahigpit niyang kinuyom ang papel. Hindi ka na makatatanggi sa akin, Marco. Sinungaling ka. Kinagabihan, umuwi si Marco. Napansin itong nasa sala si Lady habang nakaupo. May hawak na photo album. Ngumiti ito. Anong tinitingnan mo? Mga lumang pictures natin. Lumapit si Marco. Kailan pa yan? Noong honeymoon natin. Napatingin siya sa litrato. Ang dami nilang pangarap noon. Tanda mo ba? Sinabi mo na hinding-hindi mo ako iiwanan. Totoo naman yun. Napangiti si Lady, ngunit ang ngiting yun, punong-puno ng sakit. Tama ka. Hinding-hindi mo nga ako iiwan. Kasi balak mo akong patayin. Sa isip lamang niya yun sinabi. Hindi pa sa ngayon, hindi pa siya pwedeng magkamali. Lumipas ang mga araw, mas naging maingat si Lady. Palihim niyang inilalagay ang cellphone sa iba't ibang sulok ng bahay. Sa sala, sa study room, sa garahe. Umaasang may mahuhuli siyang pag-uusap. Isang gabi, habang kunwari ay natutulog siya, tahimik na bumangon si Marco. Lumabas ito ng silid. Marahan ding bumangon si Lady. Sumunod siya. Hanggang sa marinig niyang may kausap ito sa cellphone sa hardin. Oo, sa resort. Siguraduhin mong walang CCTV. Kapag nahulog siya, walang makakapagduda. Parang piniga ang puso ni Lady. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Tinanong pa ng kausap ang tungkol sa bata. Tahimik na tumawa lang si Marco. Bonus na lang yun. Napapikit si Lady. Nangilid ang kaniyang luha. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, pinindot niya ang record sa kanyang cellphone. Ito na ang una niyang ebidensya.
Tahimik siyang umatras. Hindi niya napansin na may naapakan siyang tuyong sanga. Tumunog iyon. Biglang lumingon si Marco. Sino yan? Napatakbo si Lady pabalik sa silid. Humiga siya agad at nagpanggap na natutulog. Ilang segundo ang lumipas, dahan-dahang bumukas ang pinto. Naroon si Marco. Tahimik siyang pinagmasdan. Marahang hinaplos ang kaniyang buhok. Pagkatapos ay ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon, hindi nangiti ng isang mapagmahal na asawa, kundi ng isang lalaki na naghihintay lamang ng tamang oras para isakatuparan ang kaniyang pinakamadilim na plano. Si Lady naman, mahigpit na nakapikit habang nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi para gumanti, kundi para mailigtas ang anak ko at mailantad ang katotohanan. Sa labas ng bintana, patuloy ang malakas na ulan at kasabay ng bawat patak nito, mas lalo ring lumalapit ang araw na haharapin ni Lady ang pinakamapanganib na laban ng kaniyang buhay. 3 araw matapos marinig ni Lady ang pag-uusap ni Marco sa telepono, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng kanyang asawa at kinatatakutan naman niya. Love, Masayang pumasok si Marco sa silid habang may hawak na 2 boarding pass. handa ka na ba? Ready na. Sure ka? Hindi ba sabi mo gusto mong mag-relax muna tayo bago ako manganak? Excited na rin ako makita ang dagat. Mabuti. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang tiyan. Excited ka na rin ba, baby? Hindi sumagot si Lady. Sa halip, napatitig siya sa kamay ni Marco. Ito rin ang kamay na balak pumatay sa sarili niyang anak. Bago sila umalis ng bahay, tahimik na dumaan si Lady sa maliit na altar ng kanyang mga magulang. May hawak siyang litrato nilang 3, ang kaniyang ama, ang kaniyang ina, at siya. Mahina siyang nagsalita. Mom, Dad, kung may mangyari man sa akin, sana gabayan niyo ang anak niyo. Pero kung bibigyan pa rin niyo ako ng pagkakataon, uuwi po ako ng buhay. Hindi niya napansin na may isang luha ng tumulo sa larawan ng kaniyang ina. 2 oras ang biyahe patungo sa isang pribadong resort sa isang liblib na sala. Tahimik lamang si Lady sa buong biyahe. Paminsan-minsan, sinusulyapan siya ni Marco. Bakit ang tahimik mo? Pagod lang ako. Normal lang yun. Pagkatapos ng biyahe sa sasakyan, sumakay pa sila ng isang maliit na bangka. Napansin ni Lady na kakaunti lamang ang mga tao. May ilang mangingisda, 2 caretaker at halos walang turista. Eksakto, walang magiging saksi. Pagdating sa resort, napakaganda ng tanawin. Asul na dagat, mapuputi ang buhangin at isang napakataas na bangin na tila nakadungaw sa karagatan. Tumigil si Lady. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, hindi na siya makakauwi. Kinagabihan, nagkaroon sila ng candlelight dinner. Nakahain ang paborito niyang seafood pasta, steak naman para kay Marco, at sariwang fruit juice. Bakit ka hindi kumakain? Wala akong gana. Masama ba ang pakiramdam mo? Konti. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya at marahang hinaplos ang kaniyang buhok. Konting tiis na lang. Alam niyang may ibang ibig sabihin ang salitang yon. Bandang 6:00 kinabukasan, nagising si Lady dahil sa sikat ng araw. Lumabas siya sa balkonahe. Napakaganda ng tanawin. Sa malayo ay may isang maliit na isla. Halos natatakpan ng makakapal na puno. May kakaiba siyang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Parang may taong nakatingin sa kanya mula roon. Lumapit si Marco. Nakita mo na ba ang viewing deck? Hindi pa. Tara. Hindi ba delikado yun para sa buntis? Hindi.
Hahawakan naman kita. Aalalayan. Napatingin si Lady sa kanya. Napakaganda pa rin ng ngiti ni Marco. Kung hindi niya lamang alam ang katotohanan, marahil ito pa rin ang lalaking pinakamamahal niya. Tahimik silang naglakad. Habang papalapit sila sa bangin, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Lady. Napansin niyang wala ng ibang tao. Marco, Hmm? nasaan ang mga staff? Nasa kabilang bahagi sila. Ang layo pala. Hmm. Napahinto sila sa pinakadulo ng viewing deck. Napakalalim ng dagat sa ibaba. Malalakas ang alon. At matutulis ang mga batong nakalitaw. Napalunok si Lady. Ang ganda, no? Hmm. Perfect. Perfect? Para saan? Perfect place. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Nawala ang malambing na ngiti. Napalitan ito ng malamig na tingin. Para mawala ka. Tila huminto ang oras. Tahimik lamang silang nagtitigan. What? Huwag ka nang magkunwari pa. Nalaman kong narinig mo ang usapan namin. Kaya pala nag-iipon ka ng ebidensya. Nire-record mo ako. Hindi. Tama na. Huwag ka nang magkaila pa, lady. Wala ka ng lusot. Humakbang ito palapit. Hindi kita pinakasalan dahil mahal kita, kundi dahil sa mana mo. At ngayong nasa pangalan ko na ang halos lahat ng shares, wala na akong pakinabang sa'yo. Marco, mahal kita. Hindi ba sapat yun? Tumawa ang lalaki. Love? Sa tingin mo mabubuhay ako sa love? Gusto ko ng pera, kapangyarihan, at si Tanya. Mahigpit na niyakap ni Lady ang kanyang tiyan. Please, huwag ang anak natin. Hindi ba dugo mo rin siya? Tahimik siyang tinitigan ni Marco. Pagkatapos ay malamig itong nagsalita. Isa lang siyang sagabal. Parang may libong punyal na tumarak sa puso ni Lady. Lumuhod siya. Nagmamakaawa ako. Kung gusto mo ang kumpanya, ibibigay ko. Lahat-lahat. Huwag mo lang kaming sasaktan. Umiling si Marco. Kapag buhay ka, pwede mo pa rin bawiin ang lahat. Pero kapag patay ka na, sa akin ang lahat. Lahat-lahat. Unti-unting lumapit si Marco. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Marco, huwag! Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Magbabago ako. Mag-uumpisa tayo ulit. Huwag, please. Sandaling pumikit si Marco. Akala ni Lady ay maawa na ito. Ngunit pagdilat nito, puro galit na lamang ang makikita sa mga mata. Goodbye, lady. At sa isang malakas na tulak, nawalan ng balanse si Lady. Napasigaw siya. Marco! Kasabay ng pagyakap niya sa kanyang tiyan. Bumagsak siya mula sa napakataas na bangin. Humampas ang malakas na hangin sa mukha niya. Parang bumagal ang oras. Sa bawat segundo ng kanyang pagbagsak, iisa lamang ang laman ng kanyang isip. Anak, kumapit ka lang. Mama will save you. Gumawa ng malakas na tunog ang paghulog niya sa tubig. Malakas na tumama ang kanyang katawan sa dagat. Nawalan siya ng hininga. Unti-unti siyang hinihila ng malalakas na alon pababa. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay, ngunit mabigat ang kanyang katawan. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Habang lumulubog siya, mahina siyang umusal. Diyos ko, kung ito na po ang katapusan ko, ang anak ko na lang po, iligtas niyo po siya. At tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa kabilang isla, isang matangkad na lalaki ang tahimik na nakaupo sa dulo ng isang lumang pier. May hawak itong pamingwit. Mahigit 5 taon na itong halos hindi nakikipag-usap sa ibang tao. Ang pangalan niya ay John Villarreal.
Isang bilyonaryong tinalikuran ang magulong mundo ng negosyo matapos mamatay ang kanyang asawa at 5 taong gulang na anak sa isang aksidente. Mula noon ay pinili niyang mamuhay ng mag-isa, tahimik at malayo sa lahat. Habang hinihila niya ang kanyang pamingwit, may napansin siyang kakaiba. May tila puting tela na inaanod ng malalakas na alon. Napatayo siya. Hindi tela, kundi isang tao. At nang mas lumapit ang alon, nanlaki ang kaniyang mga mata. Isang buntis na babae. Walang pag-aalinlangang hinubad ni John ang kanyang jacket at tumalon sa dagat. Hindi pa niya alam na ang babaeng ililigtas niya ng araw na iyon ang tuluyang magpapabago sa buhay niya na matagal nang nababalot ng kalungkutan. Mahigit 5 taon nang walang pakialam si John Villarreal sa mundo. Dating isa siya sa pinakabatang bilyonaryong negosyante sa bansa. Siya ang nagpatayo ng Villarreal Global Holdings, isang kumpanya na may mga negosyo sa real estate, shipping, renewable energy at hospitality. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang gabing pauwi ang kanyang asawang si Andrea at ang 5 nilang taong gulang na anak na si Jacob, nasangkot ang sinasakyan ng mga ito sa isang aksidente. Pareho silang hindi na umabot ng buhay sa ospital. Mula noon, ibinigay ni John ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang board of directors at sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado na si Attorney Teresa Tess Reyes. Pinili niyang mamuhay ng mag-isa sa maliit na isla na pag-aari ng kaniyang pamilya. Tahimik, malayo sa lahat. Parang naghihintay na lamang matapos ang bawat araw. Pero sa araw na yon, may isang taong inanod ng dagat. At hindi niya alam kung bakit. Nabigla na lamang siyang tumalon. Malakas ang hampas ng alon. Paulit-ulit na lumulubog ang katawan ng buntis na babae. Hold on! Sigaw ni John kahit alam niyang wala itong malay. Mabilis siyang lumangoy. Inabot niya ang babae bago pa ito tuluyang hilain ng rumaragasang agos. Napansin niya na may sugat ito sa noo at maraming pasa sa magkabilang braso. Mahigpit din itong yakap ang sariling tiyan kahit wala na itong malay. Parang kahit nasa bingit ng kamatayan, ang una pa ring iniisip ay ang batang nasa kaniyang sinapupunan. Napalunok si John. Bigla niyang naalala ang sariling asawa. Noong araw ng aksidente, ganoon din ang pagkakayakap nito sa kanilang anak. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Hindi. Hindi kita hayaang mamatay. Sa tulong ng matandang caretaker na si Mang Isko, naiangat nila ang babae sa dalampasigan. Sir John, nakahinga pa ba? Lumuhod si John, mahina ang pulso at halos hindi na maramdaman. Agad niyang sinimulan ang first aid. Hindi ito ang unang pagkakataon. Noong bata pa siya, isa siyang volunteer sa Red Cross. Pagkaraan ng ilang segundo, wala pa rin. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang balikat ng babae. Come on, fight! Muli niyang sinubukan. 1 beses, 2 beses, 3 beses, hanggang sa... Malakas na napahigop ng hangin ang babae. Kasunod nito ang paglabas ng tubig mula sa kanyang bibig. Napabuntong hininga si Mang Isko. Salamat sa Diyos! Ngunit hindi pa rin nagigising ang babae. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang resident doctor ng isla, si Dr. Ramon Bautista. Matapos ang halos 1 oras na pagsusuri, lumabas siya sa maliit na klinik. Tahimik na naghihintay si John sa labas. Kumusta siya, Dok? Malalim ang buntong hininga ng doktor. Nakaligtas siya. Napapikit si John sa ginhawa. Pero, marami siyang pasa. May malalim na sugat sa ulo at muntik nang makompromiso ang pagbubuntis niya. Parang may kumurot sa dibdib ni John. Ang baby, may heartbeat pa. Pero kailangan niyang magpahinga. Kapag na-stress siya, delikado. Ano man ang kailangan niya, ako ang sasagot. Ilang taon na kitang kilala. Ngayon lang kita ulit nakitang nag-alala ng ganito.
Hindi sumagot si John. Tahimik lang siyang tumingin sa bintana ng silid. Kinagabihan, unti-unting nagmulat ang mga mata ng babae. Lahat ay malabo. Ang kisame, ang ilaw, ang amoy ng gamot. Nasaan siya? Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Nanginginig ang kaniyang mga kamay. Baby! Baby! Napaluha siya nang maramdaman na naroon pa rin ang kanyang tiyan. May kumatok sa pinto, pumasok ang doktor. Gising ka na. Nasaan ako? Nasa Villarreal Island. Ligtas ka na. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nangyari. Ang bangin at si Marco. Ang pagtulak nito sa kanya. Napasinghap siya. Ang anak ko! Please, pakitingnan po ang baby ko! Ngumiti ang doktor. Ligtas ang iyong anak. Hindi na napigilan pa ni Lady ang umiyak. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan. Salamat! Maraming salamat! Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki. Simple lamang ang suot. Puting polo, kupas na maong, walang mamahaling relo, walang alahas. Tahimik lang itong nakatayo. Napatingin si Lady. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Tumango si John. Napansin ni Lady ang malamig nitong mga mata. Parang matagal na iyong walang emosyon. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na siguro kami buhay ng anak ko. Hindi sumagot si John. Sanay na siyang umiwas sa emosyon. Tatalikod na sana siya nang marinig niya ang hikbi ni Lady. Sir, natatakot ako. Napalunok si John. Matagal na siyang walang narinig na ganoong klaseng pakiusap. Unti-unti siyang lumingon. Nakikita niyang nanginginig ang babae. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Mahina niyang sinabi ang, Walang mananakit sa'yo rito. para kay Lady, parang iyon na ang unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na nakaramdam siya ng tunay na seguridad. Kinabukasan, tahimik na nag-almusal si Lady sa maliit na terrace ng klinik. Nakatanaw siya sa dagat. Napakaganda ng pagsikat ng araw. Lumapit si John. May dala itong tray. Naglalaman ito ng mainit na lugaw, gatas at sariwang prutas. Para sa'yo. Hindi mo na sana inabala pa ang sarili mo. Hindi ako ang naghanda nito. Pero ikaw ang nagdala. Hindi sumagot si John. Tahimik lang niyang inilapag ang tray. Bago siya tuluyang umalis, mahina niyang sinabi, Kumain ka na. Kailangan ka ng anak mo. napatitig sa kanya si Lady. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba sa likod ng malamig nitong muka. Kabutihan. At isang lungkot na tila mas malalim pa sa dagat na nakapaligid sa isla. Hindi pa niya alam na ang lalaking ito rin ay may sugat na matagal nang hindi naghihilom. At marahil, pareho silang dinala ng tadhana sa iisang isla upang tulungan ang isa't isa na muling mabuhay. Sa kabilang banda, galit na galit si Marco. Nasa terrace siya ng resort habang kausap ang isang tauhan. Sigurado ka bang walang bangkay na nakita? Wala po, sir. Naghahanap na rin po ang mga Coast Guard. Mariing binaba ni Marco ang telepono. Hindi siya mapakali. Kung buhay si Lady, masisira ang lahat ng kanyang plano. At ang hindi niya alam, habang iniisip niyang nalunod na ang kanyang asawa, unti-unti naman itong bumabangon, kasama ang lalaking magiging pinakamalaking hadlang sa kanyang kasakiman. 3 araw ang lumipas. Unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Lady. Araw-araw ay dumadalaw si Dr. Mon upang tiyaking ligtas ang kaniyang pagbubuntis. Mahigpit ang bilin nito na walang stress at huwag siyang gaanong umiyak. At huwag munang iisipin ang mga problemang naghihintay sa labas.
Ngunit paano niya magagawang huwag isipin? Sa bawat paggising niya, naaalala niya ang mukha ni Marco, ang lalaking minsang ipinagdasal niyang maging ama ng kaniyang anak. At siya ring nagtangkang kitilin ang kanilang buhay. Isang umaga, tahimik na naglalakad si Lady sa dalampasigan. Dahan-dahan lamang ang kanyang hakbang, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Anak, pasensya ka na ha. Akala ni Mama tama ang lalaking pinili ko. Pangako, hindi na kita muli panghahayaang masaktan. May malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa mukha niya. Napatingala siya sa langit. Marahil, ito na ang unang pagkakataon matapos ang maraming araw na nakahinga siya ng malalim. Samantala, sa kabilang dulo ng dalampasigan, tahimik namang nag-aayos ng lumang bangka si John. Hindi siya mahilig mag-utos sa mga tao. Kahit mayaman, mas gusto niyang siya mismo ang gumagawa ng mga simpleng bagay. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Lady. Lumapit ito. Hindi ba pwedeng iba na lang ang gumawa niyan? Ilang araw ka nang halos walang pahinga. Mas gusto kong may ginagawa ko para hindi mag-isip. May tinatakbuhan ka rin ba? Huminto si John. Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa marahan niyang inilapag ang martilyo. May mga alaala na gusto kong kalimutan. Tahimik silang pareho na nakatanaw sa dagat. Makalipas ang ilang sandali, si Lady ang unang nagsalita. Pwede bang magtanong? Bakit mo ako iniligtas? Pwede mo naman akong pabayaang matangay ng alon. Hindi naman alam ni John kung paanong sasagutin yon, hanggang sa tuluyan niyang sinabi ang katotohanan. 5 taon nang nakakalipas. May asawa ko at may anak. Napatingin si Lady. Namasyal sila. Hindi na sila nakauwi pa. Parang kumirot ang dibdib ni Lady. Ilang taon ang anak mo noon? 5 taon. Tawag niya sa akin, Daddy Hero. Napangiti si John, pero kasabay noon ay ang pagpatak ng isang luha. Sa tuwing uuwi ako galing trabaho, tumatakbo siya para salubungin ako. Hanggang isang araw, wala na. Tahimik lamang si Lady. Alam niyang may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng mga salita. Lumapit siya at marahang inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni John. Hindi mo sila nakalimutan. Hindi ko rin gugustuhin. Pero pakiramdam ko, kasama pa rin sila sa bawat araw ko. Alam mo, minsan, ang pagmamahal hindi nawawala. Nagbabago lang ng paraan. Napatitig sa kanya si John. Parang may kung anong gumaan sa kanyang dibdib. Kinahapunan, dumating sa isla si Attorney Teresa Tess Reyes. Mahigit 45 taong gulang, matalino at prangka, at halos 20 taon ng abogado ni John. Pagkababa pa lamang nito ng bangka ay napangiti na. Oh, himala! Bakit? Ngayon lang ulit kita nakitang may bisita. Napatingin si Tess kay Lady na nasa hardin. At babae pa. Huwag kang magsimula. Napatawa ang abogado. Sige na nga lang. Ipinakilala ni John si Lady. Si Atty. Tess, pinakamatagal kong naging kaibigan. Nakipagkamay si Lady. Maraming salamat po. Nakwento na po sa akin ni Sir John na kayo pong tumutulong sa lahat ng legal na usapin. At mukhang marami tayong aasikasuhin. Napansin ni Lady ang seryosong tono nito. May problema ba? Nahimik na tumingin si Tess kay John. Tumango ang lalaki. Sasabihin na natin. Nagtipon silang tatlo sa maliit na library ng bahay. Inilapag ni Lady ang kanyang cellphone. May mga recordings ako. May ilang resibo, pero kulang.
Tahimik na pinakinggan ni Tess ang audio recording kung saan naririnig ang boses ni Marco. Kapag nahulog siya, walang makakapagduda. Natapos ang recording. Tahimik ang buong silid. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita si Tess. Hindi sapat yan. Hindi ba malinaw na siya yon? Pero sa korte, kailangan nating patunayan na may intensyon siyang patayin ka. At kailangan din nating patunayan ang motibo. Akala ko sapat na. Hindi. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Tahimik lamang si John habang pinagmamasdan si Lady. Kitang-kita niya ang pagkadismaya nito. Biglang tumayo ang lalaki. Attorney, kung kailangan ng private investigators, kunin mo. Kung kailangan ng forensic accountants, kunin mo din. Anumang gastos, ako ang sasagot. Hindi. Hindi ko yan pwedeng tanggapin. Ngumiti si John. Hindi ito utang, hindi rin awa, kundi paniniwala Paniniwala? na walang taong dapat mawalan ng buhay dahil lang sa kasakiman ng iba. Hindi na nga napigilan pa ni Lady ang mapaluha. Sa loob ng 5 taong pagsasama nila ni Marco, ngayon lamang siya nakarinig ng lalaki na handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Makalipas ang ilang araw, mas lumalakas na si Lady. Sinimulan siyang turuan ni John ng mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin, tulad ng kung paano magbasa ng financial statements, paano alamin ang mga kahina-hinalang transaksyon, paano makipag-usap sa board of directors, paano humarap sa media. Isang umaga, habang nag-aaral sila sa library, napabuntong hininga si Lady. Hindi ko yata kaya. Isinara ni John ang hawak niyang folder. Tingnan mo ako. Alam mo ba kung bakit ka natatakot? Umiling lang si Lady. Dahil iniisip mong ikaw pa rin yung babaeng tinulak sa bangin. Pero mali ka. Ang babaeng iyon, patay na. Ang kaharap ko ngayon ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kaniyang anak. Hindi na nga napigilan pa ni Lady ang umiyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot, kundi luha ng unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Samantala, sa Maynila, masayang nagdiriwang sina Marco at Tanya. Lumabas na sa balita na patuloy pa ring hinahanap ng Coast Guard ang katawan ni Lady. Dahil wala pang bangkay, hindi pa maaaring ilabas ang mana. Pero kampante si Marco. Hindi na mabubuhay pa si Lady. Ngumiti si Tanya habang iniinom ang alak. Kapag nakuha mo na ang kumpanya, kailan naman tayo magpapakasal? Malapit na. Hindi niya alam. Pero sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang si Lady ang gumagaling. Unti-unti na rin siyang nagiging babae na hindi niya na kayang lokohin. At sa likod ng lahat ng iyon, tahimik na nakatayo si John, hindi bilang isang tagapagligtas lamang, kundi bilang tao na muling nagtuturo kay Lady kung paanong maniwala sa sarili. Lumipas ang 2 linggo, unti-unti nang bumabalik ang sigla ni Lady. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa tuwing naaalala ang mukha ni Marco. Hindi na rin siya ang babaeng walang ibang ginawa kundi umiyak. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong Lady na unti-unting nabubuo. At ang malaking bahagi ng pagbabagong iyon ay dahil kay John. Isang bagong umaga, Good morning. napangiti si Lady nang makita si John na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Nakasuot lamang ito ng simpleng kulay asul na t-shirt at maong. Kung hindi mo ito kilala, hindi mo iisipin na isa ito sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Good morning. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas magaan na. Tignan natin. Lumapit si Dr. Ramon. Kinuhanan siya ng blood pressure. Pinakinggan ang tibok ng puso ng sanggol. Ilang sandali pa, ngumiti ang doktor. Malakas ang baby. Napahawak si Lady sa kanyang tiyan.
Narinig mo ba, anak? Ang tapang mo. Biglang sumipa ang bata. Napatawa silang tatlo. Si John, hindi na malayang napangiti rin. Matagal na simula nang huli siyang tumawa ng ganoon. Kinahapunan, dinala ni John si Lady sa kanyang maliit na opisina sa isla. Punong-puno iyon ng mga libro, financial reports, business journals, mga lumang blueprint, at mga larawan ng iba't ibang proyekto. Namangha si Lady. Akala ko, matagal ka nang huminto sa negosyo. Tahimik na ngumiti si John. Hindi. Hindi lang ako humaharap sa mga tao. Pero araw-araw pa rin ako nagbabasa. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali mo? Ano, Ipinagkatiwala mo lahat kay Marco. totoo yun. Kahit ang mga financial documents, mga kontrata, mga board meetings, naniwala ako na sapat ng mabuti siyang asawa. Hindi masamang magtiwala. Pero maling ipikit ang mata. Tahimik lamang si Lady. Alam niyang tama ito. Unang aralin, binuksan ni John ang laptop. Halika. Ito ang financial statements ng isa sa accountant. At hindi mo kailangan maging accountant. Kailangan mo lang matutong magtanong. Mahigit 1 oras silang nag-aral. Sa una, nalilito si Lady. Hindi niya maintindihan ang mga numero. Pero habang ipinapaliwanag ni John ang bawat detalye, unti-unti niyang nauunawaan. Kaya pala, kapag paulit-ulit ang supplier, posibleng dummy company. Tama. Ang bilis mong matuto. Hindi na malayan ni Lady na muli siyang napangiti. Marahil, ito ang unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan na may taong naniniwala sa kaniyang kakayahan. Kinagabihan, habang naglalakad sila sa tabing dagat, napansin ni Lady ang isang maliit na puting krus sa ilalim ng malaking puno. Huminto siya. Kanino yon? Tahimik si John, lumapit siya sa krus. May 2 pangalan, Andrea Villarreal, Jacob Villarreal. Tahimik na yumuko si John. Dito ko sila unang dinala. Bawat anniversary, pumupunta ako rito. Tahimik na lumuhod si Lady, hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang inilapag ang ilang puting kabibe sa tabi ng krus. Pagkatapos ay pumikit siya at nagdasal. Nang matapos, napatingin si John sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Hindi ko sila kilala, pero mahal sila ng taong nagligtas sa akin. Sapat na yun para ipagdasal ko sila. Parang may kung anong bumasag sa matagal ng pader sa puso ni John. Hindi siya nakasagot. Sa halip, tahimik siyang tumingin sa langit. Matagal na panahon na rin na may ibang taong nag-alay ng panalangin para sa kaniyang pamilya. Kinabukasan, habang nagdidilig si Lady ng mga bulaklak, lumapit si John. Anong pangalan ng baby? Hindi pa ako nakakapag-isip. Ikaw, Ako? kung lalaki. Nag-isip sandali si John. Gab. Bakit? Ang ibig sabihin nun, lakas. Maganda. Kapag babae naman? Hope sana. Pag-asa. Tahimik silang nagkatinginan. Pareho nilang naisip na marahil, pag-asa rin ang binigay nila sa isa't isa. Sa Maynila, samantala patuloy ang paghahanap kay Lady, pero wala pa ring bangkay. Nagpatawag ng emergency meeting ang board ng Monteverde Holdings. Naroon si Marco, nakaitim na suit. Kunwari ay umiiyak, kunwari ay wasak na wasak. Hanggang ngayon, umaasa pa rin akong buhay ang asawa ko. Nagkunwari pa siyang nagpupunas ng luha. Naawa ang lahat, pero sa likod ng kaniyang pag-arte, isa lang ang nasa isip niya. Kapag dineklara na siyang legally dead, siya na ang hawak sa kumpanya.
Hindi niya alam na sa kabilang isla, may babaeng nagsisimula ng pag-aralan ang bawat dokumento na dati ay pinagkakatiwala niya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, biglang pumasok si Attorney Tess sa opisina. May dala itong makapal na folder. John, lady, may nakita na kami. Agad silang tumayo. Ano yun? Ilang buwan na naming sinuri ang financial records ng mga kumpanyang konektado kay Marco. Tingnan niyo ito. May 5 magkakasunod na bank transfer. Pare-pareho ang halaga. Pare-pareho rin ang petsa. Pero magkakaiba ang pangalan ng mga kumpanya. Napakunot noo si Lady. Anong ibig sabihin nito? Hindi totoong kumpanya ang mga yan. Dami corporations. At alam ninyo kung sino ang may-ari. Dahan-dahang inilabas ni Tess ang isang dokumento. Isang pangalan ang nakasulat. Tanya Ruiz. Si Tanya? Oo, at hindi lang yan. Ang perang pinapasok sa mga kumpanyang ito ay galing mismo sa Monteverde Holdings. Ibig sabihin, matagal na nila akong ninanakawan. Tahimik na tumango si John. Hindi siya nagsalita, pero sa mga mata niya, kitang-kita ang galit. Hindi lamang dahil sa perang ninakaw, kundi dahil sa lalaking nagdanggang kitlin ang buhay ng babaeng unti-unti nang nagbabalik ng liwanag sa sarili niyang madilim na mundo. At sa sandaling iyon, nagpasya si John. Hindi na sapat ang iligtas lamang si Lady. Sisiguraduhin niyang mananagot si Marco sa lahat ng kaniyang ginawa. 3 linggo na ang lumipas mula nang iligtas ni John si Lady. Sa unang pagkakataon, matapos ang halos 1 buwan, hindi na takot ang nangingibabaw sa puso ni Lady. Galit na. Hindi galit na gustong gumante, kundi galit na gustong ilabas ang katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw mula sa veranda ng bahay ni John, marahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Anak, hindi na tayo tatakbo. Panahon na para lumaban. Bandang 9:00 ng umaga, dumating sa isla sina Attorney Tess Reyes, kasama ang 2 pribadong investigador. Isa sa kanila ay dating forensic accountant ng National Bureau of Investigation. Ang isa naman ay isang dating cybercrime investigator. Ipinakilala sila ni Tess. Lady, sila sina Noela at Bianca. Sila ang tutulong sa atin. Nakipagkamay si Lady. Maraming salamat po. Umiling si Noel. Kayo ang dapat naming pasalamatan. Bakit po? Maraming empleyado ng Monteverde Holdings ang matagal nang gustong magsumbong. Natatakot lang sila. Natatakot kanino? Kay Marco. Sa conference room ng maliit na opisina ni John, isa-isang inilatag ang mga dokumento. Mga payroll records, mga bank transfers, mga kontrata at mga emails, at ilang anonymous complaints. Habang binabasa ni Lady ang mga ito, unti-unting nanginig ang kaniyang mga kamay. Imposible. Ganto na pala katagal. Lumapit si John. Anong nakita mo? Iniabot ni Lady ang isang report. Nitong 2 taon, mahigit 200 empleyado ang tinanggal dahil daw sa restructuring. Umiling si Noel. Hindi yun totoo. Bakit? Kinuha ni Marco ang budget para sa kanilang separation pay. Tapos, gumawa siya ng peking liquidation. Parang may sumikip sa dibdib ni Lady. May mga pamilya palang nawala ng kabuhayan dahil sa kanya. At ang iba, hindi pa rin nababayaran hanggang ngayon. Napapikit si Lady. Noong mga panahon na yon, akala niya maayos ang takbo ng kumpanya. Hindi niya alam na habang nagtitiwala siya sa asawa, marami na palang buhay ang nasisira. Maya-maya pa ay nagsalita si Bianca. May gusto kong ipakita. Ikinabit niya ang laptop sa malaking monitor. Lumabas ang CCTV footage mula sa basement parking ng Monteverde Holdings. Petsa, 3 buwan bago ang insidente sa bangin.
Kitang-kita ni Marco kasama si Tanya. Nagkahalikan. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ni Lady. May iniabot si Marco na isang kulay abong envelope. Pagkatapos, lumapit ang isa pang lalaki. Hindi niya kilala. May dala itong itim na maleta. May nagpalitan ng mga gamit. Pagkatapos, ay naghiwa-hiwalay ang tatlo. Pinahinto ni Bianca ang video. Kilala mo ba ang lalaking to? Hindi. Isa siyang middleman. Tagapaglipat ng pera. At 2 linggo matapos ang video na ito, namatay siya. Namatay? Hit and run. Tahimik ang buong silid. Napahawak si Lady sa bibig. Hindi na simpleng pagnanakaw ang kinakaharap nila. Mas malalim at mas madilim. Kinagabihan. Tahimik na nakaupo si Lady sa may dalampasigan. Lumapit si John. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsaa. Iniabot niya ang isa. Salamat. Tahimik silang parehong nakatingin sa dagat. Pagkaraan ng ilang minuto, si Lady ang unang nagsalita. John, natakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga taong tumutulong sa akin. Kapag nalaman to ni Marco, baka pati kayo. Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Ngumiti si John, isang payapang ngiti. May itatanong ako. Ano, Nung tinulak ka niya sa bangin, ano ang una mong naisip? ang anak ko? Hindi ang sarili mo. Hindi. Pareho pala tayo. Noong namatay ang asawa at anak ko, matagal kong sinisi ang sarili ko. Kung mas maaga lang sana ako nakauwi, kung di sana ako nagpakaabala sa negosyo. Pero may sinabi noon si Tess Ano yun? na hindi natin kontrolado ang lahat. Pero kontrolado natin kung paano tayo babangon. Dati, akala ko, tapos na ang buhay ko. Pero ngayong tinitingnan kita at nakikita kong may dahilan pa pala para lumaban. Napatitig si Lady. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa lalim ng mga salitang yon. Sa unang pagkakataon, may taong hindi siya tinitingnan bilang isang tagapagmana. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tao na may kakayahang bumangon. Kinabukasan, habang nagliligbit si Lady ng mga lumang aklat sa library, may nahulog na maliit na kahong kahoy. Binuksan niya ito. May lumang litrato. Si John, kasama ang asawa. Kasama ang maliit na batang lalaki. Lahat sila ay nakangiti. May isa pang papel, isang drawing. May 3 stick figures. At nakasulat sa ibaba, gamit ang sulat kamay ng bata, ang Best Daddy in the World. Hindi na malaya ni Lady na tumulo ang kaniyang luha. Maya-maya pa ay pumasok si John. Nakita niya ang hawak nitong drawing. Huminto siya. Pasensya ka na. Mabilis na binalik ni Lady ang kahon. Hindi ko sinasadyang makita. Ngumiti naman si John. Hindi na masakit katulad ng dati. Talaga? Hindi na. Bakit? Dahil may mga taong nagpapaalala sa akin na may pag-asa pa rin. Biglang tumingin si Lady sa ibaba. Hindi niya alam kung bakit, pero mas mabilis ang tibok ng puso niya. Agad niyang iniba ang usapan. Magtsatsaa ka? Oo, Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na katahimikan ang namagitan sa kanila, kundi magagaang kwentuhan. Mga simpleng tawanan. At mga sandaling unti-unting naghihilom ang 2 pusong matagal nang sugatan. Samantala sa Maynila, abalang-abala si Marco sa pagpupulong ng Board of Directors. Hindi niya namalayan na isang maliit na pagkakamali ang kaniyang nagawa. Habang lumalagda siya sa isang emergency fund transfer, ginamit niya ang personal niyang digital signature. Sa halip na ang corporate authorization key, napansin ito ng bangkong humahawak sa account. Ayon sa internal policy, automatikong naitala ang transaksyon bilang high-risk transaction. At ang ulat na iyon,
Hindi dumiretso kay Marco, kundi sa legal monitoring team, na siya namang nakatanggap ng request mula kay Attorney Tess. Ilang araw na ang nakakalipas. Maya-maya pa, tumunog ang cellphone ni Tess. Pagkabasa niya ng email, unti-unti siyang napangiti. Jan, lumapit si Jan. Ano yun? Iniabot niya ang tablet. Nagkamali si Marco. Tiningnan ni Jan ang report. May halagang 180 million pesos na inilipat sa isa na namang dummy corporation. At sa pagkakataong ito, hindi na kayang itanggi kung sino ang nag-authorize. Tahimik na ipinikit ni Jan ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin kay Lady. Unti-unti nang bumibitaw ang maskara niya. Ngunit hindi pa nila alam na habang papalapit sila sa katotohanan, may isang bayarang tauhan na inupahan si Marco upang alamin kung buhay pa nga ba si Lady. At kapag nalaman nitong nakaligtas siya, mas magiging mapanganib ang laban. Mas malakas na rin ang tibok ng puso ng kanyang anak ngayon. Araw-araw pagkatapos ng check-up kay Dr. Ramon, dumediretso siya sa maliit na opisina ni John upang pag-aralan ang mga financial records ng Monteverde Holdings. Unti-unti, hindi na lamang siya bastang tagapagmana. Unti-unti na siyang nagiging tunay na leader. Ngunit habang siya ay natututong lumaban, may iba namang naghahanda upang tuluyan siyang patahimikin. Sa isang pribadong opisina sa Maynila, hindi mapakali si Marco. 3 linggo na, wala pa ring bangkay, wala pa ring kumpirmasyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang balita, hanggang sa tuluyan niyang binuksan ang isang encrypted messaging application. May isang pangalan lamang doon, Raven. Isa sa mga pinakakilalang bayarang mamamatay tao na ginagamit ng mga sindikato. Maikli lamang ang mensahe ni Marco. Hanapin mo ang asawa ko. Kung buhay siya, siguraduhing hindi na siya makakabalik. Ilang segundo ang lumipas, nag-reply ang kausap. Triple ang bayad. Walang problema. Samantala, sa Villarreal Island, isang maliit na bangka ang dumaong sa pantalan. May lalaking nakasuot ng kupas na jacket, may balbas, may dalang kahon ng mga sariwang isda. Bagong supplier po. Ngumiti siya sa mga caretaker. Pinadala ako ng kooperatiba. Walang nagduda. Kilala ang isla sa pagtanggap ng mga mangingisda. Ngunit walang nakakaalam na ang lalaking iyon ay si Raven. Tahimik niyang inilibot ang kanyang paningin. Sinusukat ang bawat gusali. Bilang ng mga gwardya, mga daanan, at mga posibleng labasan. Pagkatapos ay may nakita siyang isang buntis na babae sa hardin. Nakatalikod ito habang nagdidilig ng mga rosas. Hindi niya kita ang muka, ngunit nang lumingon ito, napangisi siya. Buhay ka pa pala. Bandang tanghali, habang kumakain sina Lady at John sa veranda, napansin ni John ang kakaibang bangkang nakadaong sa pantalan. Tahimik siyang napatitig. May problema? Ang bangkang yun, hindi ko kilala. Supplier daw. Lahat ng supplier dito, kilala ko. Napakunot noo din si Lady. Titingnan ko lang. Tumayo si John, ngunit bago pa siya makalayo, lumabas si Mang Isko. Sir John, may naghahanap po sa inyo. Sino? Bagong mangingisda po. Lalong tumindi ang kutob ni John. Sa may pantalan, nakaupo si Raven habang kunwaring inaayos ang lambat. Lumapit si John. Magandang hapon. Magandang hapon din. Taga saan ka? Batangas. Anong pangalan mo? Ako si Rogelio. Tahimik na tumango si John, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa lalaki. Magaspang ang mga palad nito. Normal iyon sa mangingisda. Ngunit, napansin niya ang maliit na tattoo sa pulso. Isang uwak. Hindi yun karaniwan.
Bigla ring napansin ni John ang postura nito. Hindi ito kumikilos katulad ng isang mangingisda. Mas kahawig ng isang sundalo o ng isang taong sanay pumatay. Ngumiti si John. Magpahinga ka na muna. Ayusin kong mga bayad sa mga isda. Pag-alis niya, agad siyang dumiretso kay Tess. Makalipas ang ilang minuto, ipinakita ni John ang litrato ng lalaki mula sa CCTV ng pantalan. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Tess. Biglang nanlaki ang kaniyang mga mata. John, kilala ko siya. Sino? Si Raven. Sino yon? Isa sa pinakamahusay na contract killer sa bansa. Nakailang beses na siyang naisama sa mga intelligence report, pero wala pang nakakilala sa tunay niyang pangalan. Sigurado ka? Isang beses ko siyang nakita sa hearing ng Senado. Gumamit siya ng ibang identity, pero pareho ang tattoo. Tahimik ang buong silid, napahawak si Lady sa kanyang tiyan. Ibig sabihin, alam na ni Marco na buhay ako? Oo, at hindi siya titigil. Kinagabihan, tahimik na natutulog si Lady. Mahimbing din ang buong isla. Maliban kay John, hindi siya mapakali. May kakaiba siyang nararamdaman. Lumabas siya ng bahay. Tahimik niyang inikot ang paligid hanggang sa may narinig siyang mahinang kaluskos sa likod ng klinik. Agad siyang nagtago. May isang anino ang mabilis na umakyat sa bintana ng silid ni Lady. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Lady! Kasabay noon, biglang bumukas ang bintana. May lalaking nakasuot ng itim. May hawak na maliit na hiringgilya. Isang mabilis na pampatulog na may halong lason. Hindi na nag-isip pa si John, agad na siyang tumakbo. Pagdating sa bintana, agad niyang sinuntok ang lalaki. Nabitawan nito ang syringe, ngunit mabilis din itong bumawi. Nagbunot ng kutsilyo. Nagkasagutan ng suntok ang dalawa. Napabalikwas si Lady sa higaan. Nagising siya sa ingay. Pagmulat niya, nakita niyang nakikipaglaban si John sa isang hindi kilalang lalaki. "John!" Sigaw niya. Sa isang iglap, sinubukan ni Raven na saksakin si John, pero mabilis niyang nahawakan ang pulsuhan nito. Nag-agawan sila hanggang sa mahulog ang kutsilyo. Narinig ng mga gwardya. Sir John, narito kami! Napatingin si Raven sa paparating na mga tao. Napangisi siya. Sa susunod na lang. Bigla siyang tumalon palabas ng bintana, diretso sa madilim na kagubatan. Pagkapasok ng mga gwardya, agad na lumapit si Lady kay John. "Diyos ko, dumudugo ka!" May hiwa sa kabilang braso ng lalaki. Hindi niya iyon napansin. Okay lang. "Hindi okay!" Halos maiyak na si Lady. Agad niyang pinisil ang sugat gamit ang malinis na tuwalya. "Dr. Ramon!" Mabilis na dumating ang doktor. Habang ginagamot ang sugat, tahimik lamang si Lady. Hindi niya namalayang nanginginig ang kaniyang mga kamay. Nang matapos ang paggagamot, lumabas na ang doktor. Silang dalawa na lamang ang naiwan. "Bakit mo ginawa yun? Ba't mo sinalo? Pwede ka namang umatras ha." Kung umatras ako, baka ikaw ang nasaktan niya. "Pero paano kung ikaw yung namatay dahil sa akin?" Tinitigan siya ni John. Sa unang pagkakataon, hindi malamig ang kaniyang mga mata, kundi puno ng pag-aalala. Dati, wala na akong pakialam kung may mangyari sa akin. Pero ngayon, tila ayoko nang may maiwan ulit. Hindi na napigilan ni Lady. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi bilang babae sa lalaking mahal, kundi bilang isang taong nagpapasalamat na muli siyang ipinaglaban at pinotektahan. Saglit na natigilan si John. Pagkatapos, marahan din niyang ibinalot ang kanyang mga bisig kay Lady. Hindi sila nagsalita, tahimik lamang silang nakatayo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, pareho nilang naramdaman na may isang taong handang maging kanlungan ng kanilang mga sugatang puso.
Sa labas ng bahay, tahimik na pinagmamasdan sila ni Attorney Tess. Napangiti siya, ngunit kasabay ng kanyang ngiti ay ang pag-aalala dahil alam niyang kung handa si Marco na magpadala ng isang mamamatay tao, mas mapanganib pa ang mga susunod nitong hakbang. 2 buwan ang lumipas. Ganap nang naghilom ang sugat ni Lady. Malusog ang kaniyang pinagbubuntis. Mas matatag na rin ang kaniyang kalooban. At sa loob ng 2 buwang pananatili niya sa Villarreal Island, hindi lamang siya natutong lumaban, natuto rin siya na muling ngumiti. Maagang nagising si Lady. Tahimik siyang nakatayo sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Maya-maya, may lumapit sa kanyang tabi. Si John. May dala itong 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa. Salamat. Tahimik silang parehong nakatanaw sa dagat, hanggang sa si Lady ang unang nagsalita. Babalik na tayo bukas. Tumango si John. Napangiti naman si Lady. Natatakot ako. Hindi kay Marco, kundi kapag bumalik ako doon, kailangan ko nang harapin ang lahat. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Kasama mo si Attorney Tess. Kasama mo ang buong legal team. At kasama mo ako. Hindi na napigilan pa ni Lady ang mapangiti. At sa unang pagkakataon, may lalaking nagsabi sa kanya na hindi siya iiwan at alam niyang hindi ito nagsisinungaling. Sa conference room, nakatayo sina John, Lady, Attorney Tess, Noel at Bianca. Sa gitna ng mesa ay may isang malaking blueprint. Diretsong babalik ba tayo sa Monteverde Holdings? Tanong ni Lady. Hindi. Kapag nakita kang buhay, magtatago si Marco at sisirain niya ang lahat ng ebidensya. Pero kailangan muna nating pabayaan siyang isipin na panalo siya. Paano? Inilabas ni Noel ang isang folder. Nalaman naming sa loob ng 1 linggo, magkakaroon ng pinakamalaking charity gala ng Monteverde Foundation. Foundation ng pamilya namin. At si Marco ang magiging guest of honor? Perfect! Sa gabing yon, babalik ka. Tahimik ang buong silid. Ramdam ni Lady ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Doon, sa harap ng lahat, magbabalik ang babaeng inakala nilang patay na. Kinabukasan, tahimik na umalis ang grupo mula sa isla. Habang papalayo ang bangka, lumingon si Lady. Unti-unting lumiliit ang isla. Napaluha siya. Napansin iyon ni John. Anong iniisip mo? Dito ako muling nabuhay. At ngayon, panahon na para bawiin ko ang buhay na ninakaw sa akin. Samantala, sa Maynila, masayang-masaya si Marco. Nasa opisina siya habang pinagmamasdan ang bagong disenyo ng kaniyang magiging penthouse. Lumapit si Tanya. Excited ka? Oo, ilang araw na lang. Pagkatapos ng charity gala, opisyal na akong magiging chairman. At tayo? Kasal. Ikakasal tayo siyempre. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, lumapag na sa Maynila ang eroplanong sinasakyan ni na Lady at John. Hindi dumiretso si Lady sa kanyang mansyon. Sa halip, dinala siya ni John sa isang pribadong bahay sa Tagaytay. Isa itong lumang rest house ng pamilya Villarreal. Napapaligiran ng matataas na puno, mahigpit ang seguridad, may mga dating military personnel na nagbabantay. Pagpasok nila, napangiti si Lady. Napakatahimik. Mas ligtas rito. Doon na muna sila mananatili habang inihahanda ang kanilang pagbabalik. Kinagabihan, isa-isang dumating ang mga taong gustong tumistigo laban kay Marco. Una, dating fiancé manager. Ma'am Lady, pasensya na. Bakit? Natatakot po kasi kami noon eh. Inutusan kami ni Sir Marco na baguhin ang financial reports. Pero hindi po kami pumayag kaya tinanggal niya kami. Sunod, dating warehouse supervisor.
May mga container pong hindi dumadaan sa tamang inspeksyon. Puro peke ang dokumento. Sunod naman, dating executive assistant. Nakita ko pong personal na pumirma si Sir Marco sa mga pekeng kontrata. Isa-isang nagsalita ang mga testigo. Bawat salitang kanilang binibitawan, mas lalong nagpapatunay sa lawak ng katiwaliang tinayo ni Marco. Tahimik lamang si Lady. Paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili. Paano kung hindi niya nakita ang lahat ng yun? Makalipas ang mahabang araw, lumabas si Lady sa hardin. Tahimik siyang nakaupo. Lumapit si John. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang umupo sa tabi nito. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang nagsalita si Lady. Alam mo, galit ako sa sarili ko. Napakabobo ko. Napaniwala ako. Hinayaan kong masaktan ng napakaraming tao. Hindi. Ikaw ang niloko. Magkaiba yun. Pero kung naging mas matapang lang sana ako noon, baka buhay pa rin ang dating Lady. Hindi. Mas gusto ko ang lady ngayon. Bakit? Dahil marunong na siyang lumaban. Marunong na siyang magsabi ng hindi. At higit sa lahat, mas inuuna na niya ang anak niya. Hindi na napigilan pa ni Lady ang mapaluha. Salamat sa paniniwalang kaya ko. Isang hindi inaasahang sandali, biglang sumipa ang sanggol. Napahawak si Lady sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Diyan, gumagalaw na naman siya. Pwede ba? Ano? Hawakan ko. Ah, pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay ni John. At inilapat ito sa kanyang tiyan. Ilang segundo ang lumipas, malakas na sumipa ang bata. Nanlaki ang mga mata ni John. Napatawa si Lady. Nararamdaman mo? Tahimik lamang si John. Unti-unti siyang napangiti. Matagal, mainit at totoo. Hindi niya namalayang may tumutulong luha sa kaniyang pisngi. Matagal na. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Hindi na nagsalita pa si Lady. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang kaniyang kamay. Hindi yun pag-amin ng pag-ibig, ngunit sapat na upang maramdaman nilang pareho na ang dalawang pusong matagal nang wasak ay unti-unti nang muling natututong magmahal. Habang tahimik silang nakaupo, biglang tumunog ang cellphone ni Attorney Tess. Pagkasagot niya, nagbago ang kanyang muka. Sigurado ka? Sige. Ibinalik niya ang cellphone. Lahat ay napatingin sa kanya. Ano ang nangyari? May problema tayo. Ano? May isa sa mga testigo, hindi na dumating sa safe house. At ayon sa impormasyon, nakita siyang sapilitang sinakay sa isang itim na van. Nanlamig ang buong katawan ni Lady. Hindi. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni John. Nauunawaan niyang iisa lamang ang ibig sabihin nito. Naunahan sila ni Marco. At ngayon, hindi na lamang ito laban para sa hustisya, kundi laban din sa oras. Dahil kung hindi nila maililigtas ang testigo, maaaring mawala ang pinakamahalagang ebidensyang makakapagpabagsak kay Marco. Tahimik ang buong safe house. Walang nagsasalita. Lahat ay nakatingin kay Attorney Tess. Sigurado ka bang dinukot siya? Oo, dalawang sasakyan ang humarang sa kanyang kotse. Nakita sa CCTV, pero professional ang pagkakagawa. Tinakpan ang mga plaka. Tahimik na tumayo si John. Hindi siya nagsalita, pero kitang-kita sa kanyang muka ang matinding galit. Lumapit si Noel. Sir John, huwag na kayong personal na sumama. Delikado. Tahimik na isinuot ni John ang kanyang jacket. Kailangan. Nariyan ang pinakamahalagang testigo. At hindi siya pwedeng pabayaan. John, wag. Natatakot ako. Naalala mo ba yung sinabi ko sa isla? Tahimik siyang tumango. Oo, lady. At sinabi ko rin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Ngayon,
Ako naman ang tutupad sa pangakong yun. Makalipas ang kalahating oras, tumunog ang cellphone ni Noel. Sir, nahanap namin ang cellphone ng testigo. Asan? Sa isang abandonadong bodega sa pier. Agad na tumayo si John. Tayo na. Ngunit humarang si Lady. Hindi! Isasama mo ko! Mariing umiling si John. Hindi pwede. Mas delikado. Mas kailangan kitang bantayan doon. John, kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari to. Hindi ako pwedeng magtago na lang habang kayo lumalaban. Lumapit si John. Marahan niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Lady. Makinig ka. Hindi ka hinaan ng manatiling ligtas. Responsibilidad mo ngayon ang anak mo. Ang anak natin. Bigla siyang natigilan. Pareho silang natulala. Hindi niya namalayang ang salitang anak natin ang kanyang nasabi. Mabilis niyang itinama. Ang anak mo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit napakagaang pakinggan ng pagkakamaling yon. Bandang 11:00 ng gabi, dumating sina John, Noel at 4 na dating military escorts sa lumang pantalan. Madilim, tahimik at halos walang ilaw. Mula sa loob ng bodega, may narinig silang mahinang sigaw. Sumisigaw ito ng tulong. Mahigpit na kumuyom ng kamao si John. Siya yun. Tahimik silang pumasok hanggang sa makarating sila sa gitna ng bodega. May isang lalaking nakagapos sa upuan, duguan, halos hindi na makadilat. Sir, Ma'am Lady, huwag niyong... Biglang namatay ang ilaw, kasabay nito, magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Cover! Sigaw ni Noel. Mabilis na nagtago ang grupo sa likod ng mga container. May isang taong dahan-dahang pumapalakpak. Impressive! Malamig ang boses. Unti-unting lumabas sa liwanag ang isang pamilyar na muka, si Marco. Nakaitim na suit, parang wala lang nangyayari. Ngumiti ito kay John. Ikaw pala ang bagong bayani. Tahimik lamang si John. Bitawan mo ang testigo. At bakit ko naman gagawin yon, ha? Lumapit pa ito sa railings. Ikaw pala ang lalaking kumupkop sa asawa ko. Mariing sumagot si John. Hindi mo na siya asawa. Hanggat walang divorce, asawa ko pa rin siya. Napakuyom ang kamao ni John. Siya. At hindi mo siya pag-aari. Tumawa lang si Marco. Ang bilis mo namang ma-in love. Hindi sumagot si John, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Napansin iyon ni Marco. Kaya pala, may gusto ka na sa kanya. Hindi mo maiintindihan ang salitang pagmamahal. Hindi talaga. Mas gusto ko ang pera. Kaya wala ka nang natitira. Hindi pera, hindi pamilya. Kundi sarili mo lang. Saglit na nanahimik si Marco. Pagkatapos ay pumalakpak ito. Magaling. Pero tingnan natin kung gaano kakatapang. Bigla nitong inilabas ang baril at itinutok sa testigong nakagapos. Wag! Sigaw ni John, pero huli na. Hindi ang testigo ang tinamaan. Mabilis na tumalon si John. Tinulak niya ang upuan. Tumama ang bala sa bakal na poste. Kasabay noon, nagkagulo ang buong bodega. Nagpalitan ng putok ang mga tauhan ni Marco at ang security team ni John. Nagliparan ang mga kahon. Nagbagsakan ang mga salamin. Habang inilalayo ni Noel ang testigo, diretso namang hinabol ni John si Marco sa ikalawang palapag. Nagharap sila sa makitid na tulay ng bodega. Parehong walang baril at parehong galit. Si Marco ang unang sumuntok. Nakaiwas si John. Bumawi siya ng isang suntok sa tiyan. Napaatras naman si Marco. Tumawa ito. Hindi ka pala puro utak lang. Hindi rin ikaw. Muling sumugod si Marco. Nag-agawan sila hanggang sa magkasuntukan. Pareho silang duguan, hingal. Sa huli, nahawakan ni John ang kwelyo ni Marco. Mahigpit.
Sagutin mo ako. Bakit mo sinubukang patayin si Lady? Dahil wala siyang silbi. Parang may pumutok sa dibdib ni John. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Marco. Napahandusay ito sa sahig. Pero bago pa siya madakip, biglang sumabog ang isang smoke grenade. Napuno ng makapal na usok ang buong bodega. Sir John! Sigaw ni Noel. Nang mawala ang usok, wala na si Marco. Nakatakas. Bagamat nakatakas siya, ligtas naman ang testigo. Agad itong isinugod sa ospital. Habang nasa emergency room, lumapit ito kay Lady. Ma'am, huwag na po kayong matakot. Nakopya ko po lahat ng files. Iniabot nito ang isang maliit na flash drive. Narito po lahat ng ebidensya. Kinuha niya ang flash drive na tila pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Bandang madaling araw, tahimik na nakaupo si John sa hallway ng ospital. May pasa ang muka, may benda ang kamay. Lumapit si Lady. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang sugat sa noo ni John. Masakit ba? Hindi, Lady. Nagsisinungaling ka lang. Konti nga masakit. Bakit palagi mong sinasakripisyo ang sarili mo? Dahil hindi ko na kaya pang mawala ka ulit. Nanahimik si Lady. Marahan niyang inilagay ang kamay ni John sa kanyang tiyan. Biglang sumipa ang sanggol. Napangiti silang dalawa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni John ang isang bagay na matagal na niyang inakalang tuluyan nang nawala. Pag-asa. Pero habang unti-unti silang lumalapit sa katotohanan, may isang tao ding naghahanda ng huling baraha. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang buhay ni Lady ang target, kundi ang buong Monteverde Holdings. 3 araw matapos ang insidente sa lumang bodega, mas lalong humigpit ang seguridad sa paligid ni Lady. Nasa safe house pa rin siya sa Tagaytay, kasama sina John, Attorney Tess, Noel, Bianca at ang ilan pang dating military escorts. Samantala, patuloy namang ipinagdiriwang ni Marco ang nalalapit niyang tagumpay. Hindi nito alam na ang bawat oras na lumilipas ay lalo lamang siyang inilalapit ang kanyang sarili sa pagbagsak. Maagang nagtipon ang lahat sa conference room. Nakatayo si Attorney Tess sa harap ng malaking monitor. Ngayon na ang gabi. Nakahanda na ba ang lahat? Naroon na ang media. Naroon din ang Securities and Exchange Commission. May mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council. At nakahanda na rin ang warrant of arrest. Nanlaki ang mga mata ni Lady. Warrant? Hindi pa natin to ilalabas. Maghihintay muna tayo ng public confession at kumpletong presentasyon ng ebidensya. Tahimik na tumango si Lady. Habang naghahanda si Lady, may kumatok sa kanyang silid. Pagkabukas niya, naroon si John. May dala itong isang mahabang garment bag. Ano ito? Regalo. Para saan? Para sa gabing babawiin mo ang pangalan mo. Binuksan ni Lady ang bag. Isang napakagandang kulay emerald green na maternity gown ang nasa loob. Simple pero eleganteng-elegante. Hindi nito itinatago ang kanyang pagbubuntis. Bagkus, ipinagmamalaki iyon. Napaluha si Lady. Napakaganda. Labis pa. Tahimik na tumingin si John sa kanya. Mas magandang babaeng nagsusuot. Di mo naman kailangan sabihin ang mga ganyang bagay. Totoo naman Natahimik siya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa simpleng papuri ni John, mas tumatagos iyon kesa sa lahat ng matatamis sa salitang minsang kanyang narinig mula kay Marco. Bago sila umalis, huminto si Lady sa hardin. Tahimik siyang tumingin kay John. Pwede ba kitang makausap? Ano yun? Pasensya na. Nadamay ka pa. Nadamay si Attorney Tess. Nadamay ang buong team. Nadamay kahit ang mga empleyado mo. Kung hindi mo ko iniligtas,
Hindi sana kayo nasa panganib. Lady, tumingin ka sa akin. Kung babalik ako sa araw na yon at makikita kitang inaanod ulit sa dagat, hindi magbabago ang pasya ko. Tatalon pa rin ako. Tutulungan pa rin kita. Dahil may mga taong pinapadala ang Diyos sa tamang panahon at naniniwala ako na ikaw ang isa sa kanila. Hindi na napigilan ni Lady ang mapaiyak. Tahimik siyang yumakap kay John. Mahigpit, mainit at puno ng pasasalamat. Marahan siyang niyakap pabalik ng lalaki. At sa unang pagkakataon, hindi na nga nila itinanggi ang nararamdaman. Hindi pa yun pag-amin, pero sapat na upang maramdaman nilang pareho na may puwang na ang bawat isa sa kanilang mga puso. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nagliwanag ang buong Grand Monarch Hotel. Isa ito sa pinakamalaking ballroom sa Metro Manila. Naroon ang mga negosyante, mga senador, mga artista, mga mamamahayag, mga stockholders ng Monteverde Holdings. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marco, nakaitim na tuksido, mataas ang noo, at tila siya na ang hari ng gabing yon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagkaroon ng masigabong palakpakan. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang panibagong simula ng Monteverde Foundation. Hindi mo natin kasama ngayon ang aking pinakamamahal na asawa. Naniniwala akong masaya siyang nakatingin mula sa langit. Nagkunwari pa siyang pinupunasan ang luha. Nagpalakpakan naman ang ilan. May mga naawa, may mga napaniwala. Sa VIP section, tahimik lamang na nakaupo sina John, Attorney Tess at ang buong legal team. Hindi sila nagpakilala, naghihintay lamang. Habang nagpapatuloy ang talumpati ni Marco, biglang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Isa-isang napalingon ang lahat. Natahimik ang buong bulwagan. May isang buntis na babae ang dahan-dahang naglalakad papasok. Suot ang isang emerald green na gown. Mataas ang noo, diretso ang tindig, at bakas sa kanyang muka ang katahimikan ng isang babaeng dumaan sa impyerno. Ngunit hindi nagpatalo. Si Lady, nahulog ang hawak na wine glass ni Tanya. Namutla ang kanyang muka. Hindi! Napaatras siya. Samantala, parang nakakita ng multo si Marco. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Hindi, buhay ka. Huminto si Lady sa gitna ng ballroom. Tahimik siyang ngumiti. Magandang gabi, Marco. Walang makapagsalita. Lahat ay naguguluhan. May ilan pang napabulong. Hindi ba patay na siya? Ano bang nangyari? Kala ko patay na! Dahan-dahang umakyat si Lady sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Mahinahon ang kanyang boses. Humihingi ako ng paumanihin sa lahat. Alam kong nagulat kayo. Katulad din ang pagkagulat ko. Nang malaman kong gusto pala akong patayin ang sarili kong asawa. Parang sumabog ang buong ballroom. Nagkagulo ang mga bisita. Ano? Imposible! Napatingin ang lahat kay Marco. Samantalang ito ay hindi makagalaw. Lumapit si Attorney Tess. Iniabot niya kay Lady ang isang maliit na remote. Pinindot ito ni Lady. Sa malaking LED screen, lumabas ang CCTV footage. Kitang-kita si Marco kasama si Tanya. Nagpapalitan ng mga envelope. Kasunod nito, ang audio recording. Kapag nahulog siya, walang makakapagduda. Tahimik ang buong ballroom. Sunod, isa pang recording. Kapag nawala silang dalawa, tayo na ang magsisimula ng bagong buhay. May mga napahawak sa bibig, may mga napaluha, may mga hindi makapaniwala. Ang huling pagkakamali ni Marco, humakbang si Marco. Edited ang mga yan. Nagsisinungaling siya. Biglang nagsalita si Lady. Talaga ba? Tumango siya kay Noel. Mabilis niyang isinaksak ang flash drive sa computer. Lumabas ang mga bank transfers.
mga dummy corporations, mga fake contracts, mga offshore accounts. At sa huli, lumabas ang digital authorization, authorized by Marco Salcedo. Kitang-kita ang kanyang electronic signature. Nanlaki ang mga mata ng chairman ng board. Marco, ano ito? Hindi na nakasagot ang lalaki. Unti-unti siyang napaatras. Sa sandaling iyon, biglang muling bumukas ang pintuan ng ballroom. Pumasok ang lalaking dinukot, ilang araw na ang nakalipas. May benda pa sa ulo, ngunit matatag ang kanyang hakbang. Lumapit siya sa mikropono. Ako ang dating finance manager ng Monteverde Holdings. Ako mismo ang inutusan ni Marco na gumawa ng mga peking financial reports. Ako rin ang tinakot niyang ipapatay kapag nagsalita ako. Napayuko ang ilang board members. Unti-unti na nilang nauunawaan ang laki ng panlolokong nangyari sa kanilang kumpanya. Sa kabilang dulo ng ballroom, tahimik na nakatayo si John. Hindi siya pumapalakpak, hindi rin siya nagsasalita. Nakatitig lamang siya kay Lady. Sa kanyang harapan, hindi na ang babaeng itinulak sa bangin ang kaniyang nakikita, kundi ang isang matapang na ina at isang lider na muling bumangon. Ngunit habang tila nagtatapos na ang lahat, biglang dahan-dahang ipinasok ni Marco ang kaniyang kamay sa loob ng Amerikana. May isang bagay siyang hinahawakan at ang unang nakapansin nito ay si John. Hindi na halos makahinga ang buong ballroom. Mahigit 500 katao ang naroon, mga negosyante, mga opisyal ng gobyerno, mga stockholders, mga reporters. Lahat sila ay nakatitig kay Marco. At sa unang pagkakataon, hindi paghanga ang nakikita sa kanilang mga mata, kundi pagdududa at galit. Tahimik namang nakatayo si Lady sa gitna ng entablado. Hindi na siya ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa bangin. Ang babaeng iyon, iniwan na niya sa nakaraan. Unti-unting ipinasok ni Marco ang kanyang kanang kamay sa loob ng kaniyang Amerikana. Napansin iyon ni John. Biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Lady, Napalingon si Lady, kasabay noon, mabilis na inilabas ni Marco ang isang maliit na baril. Nagsigawan ang mga tao. Tumakbo ang mga bisita, nagkagulo sa ballroom. Ngunit nanatiling nakatayo si Lady. Hindi siya makagalaw, hindi sa takot, kundi sa pagkabigla. Ngumisi si Marco. tingnan mo ang ginawa mo. Lahat sana ng ito, hindi mangyayari kung namatay ka na lang. Sa isang iglap, tumakbo si John. Hindi siya nagdalawang isip. Wala siyang inisip na sariling kaligtasan. Isa lamang ang nasa isip niya. Lady, yumuko ka! Sigaw niya ngunit huli na. Umalingaw-ngaw ang putok. Napapikit si Lady. Inihanda niya ang sarili sa matinding sakit. Ngunit wala siyang naramdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Nanlaki ang mga ito. Si John ang nasa harapan niya. Napayakap sa kanya. May pulang mansa na unti-unting lumalaki sa kaliwa nitong balikat. John! Mahinang tawag niya. Unti-unting napaluhod ang lalaki. John! Napaiyak si Lady. Mabilis niya itong sinalo. Hindi niya napansing nanginginig na ang buong katawan niya. Habang nakatutok pa rin ang baril ni Marco, biglang sumugod ang security team ni John. Kasunod ang mga pulis na kanina pa nakapwesto sa paligid ng hotel. Marco Salcedo, ibaba mo ang baril mo. Ngunit tila nawawala na sa katinoan si Marco. Hindi ako makukulong. Hindi! Bigla niyang hinablot si Tanya. Ginawa niya itong panangga na tila hostage. Marco! Anong ginagawa mo? Wala kang silbi. Katulad ni Lady. Natigilan ang lahat, pati si Tanya. Para ngayon lamang niya lubusang nakilala ang lalaking ipinagpalit niya ang lahat. Napaluha si Tanya. Marco, mahal kita! Mahal, ginamit lang kita, Tanya. Naging tulay ka lang para makuha ko ang pera. Parang gumuho ang mundo ni Tanya.
Unti-unti siyang umatras. Hindi na siya lumaban. Hindi na niya ipinagtanggol si Marco. Sa halip ay tahimik niyang sinabi, "Lahat ng sinabi ni Lady, totoo!" Natahimik ang buong ballroom. Lumingon ang lahat kay Tanya. May luha na itong tumutulo. "Ako ang may-ari ng mga dummy companies. Pero si Marco ang may plano. Siya ang nag-utos noon. Siya ang naglipat ng pera. Ang nagtangkang pumatay kay Lady ay siya din." Tanya, manahimik ka! Pero huli na. Dahan-dahang inilapag ni Marco ang baril. Parang nawala na ang lahat ng lakas niya. Napapaligiran na siya ng mga pulis. Napatingin siya kay Lady. Tingnan mo, kung mabuting asawa ka lang sana. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin. "Hindi. Ako ang naging mabuting asawa. Ikaw ang naging masamang tao." Hindi na sumagot pa si Marco. Sa unang pagkakataon, wala na siyang maisip na kasinungalingan. Lumapit ang hepe ng pulisya. Marco Salcedo, ikaw ay inaaresto sa mga kasong attempted murder, large-scale estafa, money laundering, falsification of documents, tax fraud, criminal conspiracy. Mahigpit na ipinosas ang kanyang mga kamay. Habang inilalabas siya ng ballroom, bigla siyang lumingon. Tiningnan niya si Lady. Pagkatapos ay si John. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi pa ito tapos! Sigaw niya. Tahimik lang siyang pinanood ni Lady. Hindi na siya natakot dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Samantala, isinugod naman si John sa ospital. Hindi humiwalay sa kanya si Lady. Kahit pinigilan siya ng doktor. "Ma'am, buntis po kayo. Kailangan niyo magpahinga." Hindi ko siya iiwan." Sa loob ng operating room, tahimik siyang nagdarasal. Mahigpit ang hawak niya sa maliit na krus na bigay ng kaniyang ina. "Panginoon, 2 beses na po ninyo akong iniligtas. Huwag niyo po sanang kunin yung taong nagligtas sa akin. Kung may dapat pong magdusa, ako na lang. Pero huwag si Jan." 3 oras ang lumipas, sa wakas, lumabas ang surgeon. Tahimik ang buong hallway. Agad na lumapit si Lady. "Dok, kumusta siya?" Nakalabas na ang bala. Malaki ang nawalang dugo. Pero ligtas na siya. Napaupo sa sahig si Lady. Napahawak siya sa kanyang tiyan at tuluyan ng napaiyak. Maya-maya, nagising na si John. Mahina pa. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, may nakita siyang babaeng nakatulog habang nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Si Lady. May hawak pa rin ito sa kanyang kamay. Marahan niyang pinisil ang mga daliri nito. Nagising si Lady. Pagkakita sa kanya, napaluha siya. "Gising ka na." Sabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi pa ako pwedeng mamatay. "Baliw ka, ano?" Sino bang haharang sa bala? "Ano? Kung muling mangyayari yun, haharang pa rin ako. Bakit?" Dahil mahal na kita. Tila huminto ang oras para kay Lady. Unti-unti siyang napaluha. Lumapit siya. Marahan niyang hinawakan ang mukha ni John at sa pagitan ng kanyang mga hikbi, mahina rin niyang sinabi, "Matagal ko nang naramdaman na ikaw ang tahanang ipinagdasal ko at mahal din kita." Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Sa wakas, si Lady natagpuan na rin ang lalaking hindi lamang handang iligtas ang kanyang buhay, kundi handa rin siyang mahalin at ang kanyang anak habang buhay. 3 buwan ang lumipas. Marami ang nangyari sa loob lamang ng maikling panahon. Ganap nang nakarecover si John mula sa tama ng bala. Samantala, patuloy namang lumalaki ang tiyan ni Lady. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, mas naging payapa ang kaniyang puso. Hindi dahil nakapaghiganti siya, kundi dahil sa wakas, natapos na ang kaniyang pagtakas. Ang araw ng hatol, punong-puno ng tao ang Regional Trial Court. Nasa labas ang mga reporters.
May mga empleyado ng Monteverde Holdings na dumalo upang personal na masaksihan ang paglilitis. Tahimik na magkahawak kamay na pumasok sina Lady at John. Napatingin ang lahat sa kanila. Hindi na sila nagtago, hindi na sila natatakot. Sa kabilang bahagi ng silid, nakahawak sa rehas si Marco. Halos hindi na ito makilala. Payat, magulo ang buhok, maitim ang ilalim ng mga mata. Wala na ang dating mayabang na postura. Bago magsimula ang pandinig, lumapit si Tanya. Simple lamang ang kanyang suot. Wala na ang mamahaling bag. Wala na rin ang mapagmataas niyang tingin. Huminto siya sa harapan ni Lady. Lady, alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad. Pero gusto kong sabihing nagsisisi ako. Akala ko noon, minahal ako ni Marco. Pero ginamit niya lang pala ako. Marami ako nasirang buhay. At alam kong habang buhay ko yung pagsisisihan. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita na rin si Lady. Hindi ko mababago ang nakaraan, pero sana gamitin mo ang natitira mong buhay para itama ang mga pagkakamali mong nagawa. Oo, Lady. Oo. Napaiyak na siya at tumanguna at tahimik na umalis. Isa-isang tumistigo ang mga saksi, ang finance manager, ang warehouse supervisor, ang cybercrime investigator, ang forensic accountant, maging ang Coast Guard na nagsagawa ng investigasyon sa bangin. Lahat ng ebidensya ay malinaw. Mga bank records, mga audio recording, mga CCTV footage, mga pirma, mga email, at ang pinakamabigat sa lahat, ang testimonya ni Lady. Tahimik ang buong courtroom habang nagsasalita siya. Minahal ko ang asawa ko. Pinagkatiwalaan ko siya. Akala ko, habang buhay kaming bubuo ng pamilya. Pero isang araw, nalaman kong handa niyang kitlin ang buhay naming mag-ina. May ilang napaluha sa loob. Hindi siya sumigaw at hindi rin nagalit. Mahinahon lamang niyang ikinuwento ang buong katotohanan. At iyon ang lalong tumimo sa puso ng lahat. Binigyan ng pagkakataon si Marco na magsalita. Dahan-dahan siyang tumayo. Napatingin siya kay Lady. Pagkatapos ay napayuko. Sa buong buhay ko, akala ko pera lang ang makakapagpasaya sa akin. Ngayon wala na akong pera. Wala na akong pamilya. Wala na rin akong kalayaan. Tahimik ang buong silid. Malalim siyang huminga. At sa unang pagkakataon, totoo ang kanyang sinabi. Lady, humihingi ako ng tawad. Hindi nagsalita si Lady. Hindi dahil galit pa siya, kundi dahil may mga sugat na hindi kailangang balikan. Ang akusadong si Marco Salcedo ay nahatulang guilty sa mga kasong inihahatol sa kanya. At hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo, alinsunod sa umiiral na batas para sa mga kasong napatunayan, kasama ang pagbabayad ng danyo sa mga biktima at pag-forfeit ng mga ari-ariang nakuha sa pamamagitan ng iligal na gawain. Napaiyak ang mga dating empleyado, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa wakas, may hustisya na. Makalipas ang ilang linggo, opisyal nang ibinalik kay Lady ang pamamahala ng Monteverde Holdings. Ngunit ang una niyang ginawa ay hindi ang pag-upo sa executive chair. Sa halip, pinatawag niya ang lahat ng empleyado. Mahigit 500 katao ang pumunta sa auditorium. Tumayo si Lady sa entablado. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling alahas. Simple lamang ang kanyang kasuotan, pero puno ng dignidad. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad. Habang nagtitiwala ako sa maling tao, marami sa inyo ang nasaktan. Marami ang nawala ng trabaho. Marami ang nawala ng pag-asa. Hindi ko na may babalik pa ang mga panahon na yon, pero sisiguraduhin kong hinding-hindi na yon mangyayari pa. Masigabong palakpakan ang sumunod. Ilang araw matapos ang hearing, nagsimula ang labor reforms sa kumpanya. Naibalik ang mga ilegal na tinanggal na empleyado.
na ibigay ang kanilang separation pay at benepisyo. Nagkaroon ng scholarship program para sa mga anak ng empleyado. Nagpatayo rin si Lady ng Andrea and Jacob Foundation, ipinangalan sa asawa at anak ni John. Nang makita iyon ni John, hindi siya agad nakapagsalita. Lady, bakit ito ang pangalan? Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magiging taong nakilala ko. At kung hindi kita nakilala, hindi rin ako mabubuhay. Napayakap sa kanya si John, tahimik pero puno ng pagmamahal. Makalipas ang isang buwan, isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang. Nasa labas ng delivery room si John, mas kinakabahan pa siya kesa noong binaril siya. Paulit-ulit siyang naglalakad. Hanggang sa lumabas ang doktor. "Congratulations, lalaki po." Nagtanong si John kung pwede na bang makita ang mag-ina. Tumango naman ang doktor. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Lady. Pagod ngunit masaya. May yakap na maliit na sanggol. Lumapit siya. Hi, "Lapit ka." Maingat niyang kinuha ang sanggol. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Napakaliit, napakainit. Unti-unting humawak ang sanggol sa kaniyang hintuturo. At sa sandaling iyon, hindi na napigilan pa ni John ang umiyak. hello. Ako si John. May pangalan na ba siya? Wala pa. Gabriel. Naalala mo? Ikaw nagsabi nun, di ba? Ang ibig sabihin ng Gab, lakas. At siya ang naging lakas nating dalawa. Lumipas ang isang taon. Masigla nang tumatakbo ang maliit na si Gabriel sa hardin ng Villarreal Estate. Sa malayo, nagtatawanan si Mang Isko at Dr. Ramon habang pinapanood ang bata. Sa gazebo, tahimik na umiinom ng kape sina Lady at John. Napakaganda ng umaga. Mahina ang hangin. Amoy na amoy ang mga rosas na itinanim ni Lady. Napatingin siya kay John. "Naalala mo ba ang unang araw na nakita mo ako?" Paano ko naman makakalimutan yun? Akala ko noon, isang babae lang niligtas ko. Hindi ko alam na ako pa rin pala iniligtas niya. At akala ko naman, sa bangin na matatapos ang buhay ko. Pero hindi pala. Sa hindi kalayuan ay naroon si